government agencies or at least departments from the executive, political ha, kasi hindi naman yung Supreme Court but yung Congress, Senate, national, may crisis sa trust. Kasi nga napaka-massive nitong sa flood control. Tapos it deals with infrastructure eh. Pinakamalaking budget yan, 1 trillion. And then, of course, yung mga lumalabas ng testimony. And then by October 25, 3 months na since sabihin to nung Pangulo, hindi pa malinaw kung sinong kasalit, sinong hindi. At hindi pa malinaw, for example, the very least, linawin naman kung ano yung ghost. Diba? So far, malinaw na ang ghost massively nandyan sa Bulacan. But even in Bulacan, of the X amount, whether it's 20 billion, 25, 30 billion a year, ilan doon ang ghost at ilan ang hindi ghost, di ba? So the uncertainty, together with pagiging massive, and of course, halo-halo na, di ba yung social media, everyone has the opinion na tama naman, is causing this distrust. At saka napakalaking pera eh. Pero hindi unexpected to kasi from the start, sinabi naman natin to, di ba, na ang mastermind na kumita ng tens of billions, maybe hundreds of billions, guguluhin niya talaga to. So ang task natin sa gobyerno, may that be the Blue Ribbon Committee, ICI, Ombudsman, DOJ, DPWH, lagyan ng order to. Tapos ang pinag-uusapan natin flood control pa lang at saka DPWH. There's so many other issues, agencies na dapat pag-usapan na may issue tayo sa corruption. Sir, do you think, sir, yung pag nalinis o insertion yung sa 2026 budget, yung tiwala po ng public? No, ibabalik ko sa inyo, di ba? Pag sinabing may massive issue sa lagayan or sa PR or corruption sa media. So pag sinabing sa media, Antindi naman nun, Sen Alan. Bakit media ka agad? Anak ng toka, yan ba yung walang humpay na pagbira sa'yo nitong mga media na to? Parang kilala ko kasi kung sino yung ika nga naglalagay dito sa mga mainstream media na to para lahat ng sabihin mo doon sa iyong mga live, yun ang kanilang itapik mayat maya, di ba? Pansin niyo ho ba yun mga kababayan? Hindi ho issue dito yung tipong trilyon, bilyon na nawala sa kaban ng sambayanan. Kung ano lang ang sinasabi ni Cayetano, yun lang ho ang binibida nitong mga mainstream media na to. Kaya mag-ingat ka, Sen Alan ha. Baka pati dyan sa ano mo na yan, dyan sa press con mo na yan, meron lang silang makuha kakarampot na clip. Yun ang ASS nila sa buong weekend. Ganyan ho yung mga walang kwentang mainstream media na yan. Networks yan, dyaryo, radio, regional, etc. Tapos minimize ko. No, I'm only talking about national media. And then naging House, Senate, Congress. The longer it takes to pinpoint, diyan pala sa press corps ng Senate, wala palang involved. Diyan pala sa Malacanang press corps, may 2. Diyan pala sa House press corps, may 3. The sooner na may certainty, yung trust hindi against everyone. Yung kawalan ng trust, hindi sa lahat at sa institusyon, di ba? Pero habang everyone sa suspect, and then parang may lumalabas pa na parang may takipan, bababa talaga yung trust. Doble ang problema nun sa Senate. Why? We knew from the start of this administration, may tangkang magkaroon ng People's Initiative at tanggalin ng Senate. So pag bumaksak ang ratings at ang tiwala ng tao sa Senate, not only will you have one less group that will fight corruption, you will also weaken the institution that has so far since 1987 been the guardian of our democratic process. So yun ang problema. Doon ko nahugot yung aking, kasi pinapanood ko yung yung September 21. I really believe every single person who went there sincere, gusto ng pagbabago, transformation, fed up na, galit. Pero makikita mo yung leaders, iba-iba direksyon. Meron resign, pero wag si Marcos. Resign, pero dapat si Sara. Resign, pero si Marcos lang. Walang dapat mag-resign, dapat makulong. So dun po nag-start ko ma-discern na what if lang, what if. What if lang? What if the President, the Vice President, lahat ng Senador, lahat ng Congressman mag-resign and then wag tumakbo ng isang cycle. Baka sakaling bumalik yung tiwala at pag may tiwala,
Diyan papasok talaga yung mas mabilis ang lahat ng ginagawa at gagawin para managot ang dapat managot. Natawa lang ako dun sa mga nagko-comment ng ayaw namin mag-resign kayo, gusto namin makulong kayo. Dun sa mga guilty, pag nag-resign, mas madaling ipakulong. Hindi mas mahirap. Kasi yung suspect mo nasa gobyerno lahat ngayon eh. So habang nandun sila sa pwesto, mas mahirap talagang panagutin. At kung ikaw Correct. mastermind, mas madali mong guluhin kung mga kapwa mo na sa gobyerno, nakapwesto pa lahat. Yo. How do you respond to mga nagsasabi na kung seryoso po kayo, bakit hindi nyo pangunahan? Pangunahan ko. Payag ako mauna. Yan. No problem doon. Will you do it now? Oh. Or No, mauna means lahat kami. Walang nagsasabing ikaw mag-isa. Kung mag-isa ako, hindi mangyayari yon. Ang ano natin, national renewal, di ba? Yan. So pag sinabi natin corrupt yung media, lahat tayo mag-resign. May mauna talaga, pero sasabay lahat. Pag Correct. isa lang nag-resign, walang mangyayari. Di ba? Ang sinasabi ko, mag-sacrifice tayo, hindi mag-suicide. Gusto nila, ako lang mag-isa. No problem, yun ang gusto nyo. Pero it will not solve the problem. The problem will have new hope if we do it all as a group. Kung gusto nyo mauna ako, basta't may assurance akong susunod kayo. Yan. tingin niyo po, pag pinangunahan niyo po, walang susunod sa inyo? Ay, sira Tingin ulo ko sa ko. ngayon, Anak ng Petrang Garapata, anong klaseng tanong yan? Ito mga media na to, mga walang kapararakan yung mga tanong nila eh. yun lang, kahit sinong mauna, baka nga hindi eh. Suntok sa buwan naman tong proposal na to. Anak ng toko, ano nga, but, ito kasi mga media na to eh, sa sandamukal na mga ideya, mga mahuhusay na mga punto de vista na sasabihin nitong si Senator Alan, pipiliin lang nila, tatanggalin pa nila yung what if. Pambihira, oo. But you never know. Minsan tinatamaan ng buwan. Kasi kung hindi, anong alternatives? Kudeta, people power. Hopefully, hindi tayo umabot Ayan. doon. But people, Ayan, Sen Alan, meron na silang makiklik. I-splice lang nila niyan yung anong alternative. Kudita, people power. Yari ka na naman sa mainstream media, Sen Alan. Oh, yan ang problema. Meron na naman silang i-splice sa'yo. Di kagaya dito sa PH Update, pagka pinanood ho natin, buo yan, higa nga, hindi putol-putol. people are talking about some kind of revolution. I want to talk about transformation and revival instead of people power and instead of revolution. Bakit? Sa mga revolution, you have the communist model, it didn't work. You have the fascist model, it didn't work. You have the people power that did work partially and we're proud of. Pero since then, cyclical pa rin yung ating corruption at palala. So I don't think an ordinary people power now na umiba lang ang presidente will solve all of this. But how do you operationalize it, Sen? I don't Considering na wala pong No, I batas don't or- need to. Doon nga ako nagtataka sa mga legal luminaries. For example, si Justice Carpio at yung iba, wala daw sa konstitusyon yun. Pareho ba tayong konstitusyon na binabasa? Basahin nyo Article 10, Section 10 ng Article 7. Ang sabi doon, pag nag-design ang presidente at vice president, agad-agad magmi-meeting, I think within 3 days, ang Congress. And within 7 days, we have to pass a law na magkaroon ng election for not earlier than 45 days, not later than 60 days. So doon din nagsasabi ng hindi kaya ng COMELEC agad-agad, unconstitutional yon pag hindi nila kaya. Kasi nasa konstitusyon eh. Not earlier than 45, not later than 60 days. Nako. Yun lang, kailangan pagpasa namin ng batas na yon, nakalagay na rin doon na dapat Senate at House kasama na. So ang question na lang, paano magkaroon ng national commitment to each other and to the nation na yung qualified tumakbo, hindi tumakbo. Kasi kung ikaw si President Marcos, ba't ka papayag kung tatakbo din lang pare-pareho din? Kung ikaw si VP Sara, ba't ka papayag kung hindi yung lahat ng iba na maaring involved din ngayon ay tatakbo din, di ba? So put it another way, no? Ang baon ko sa Senado araw-araw may problema, anong solusyon? Ang hugot ko, nandun ako sa EDSA 1, more or less sa EDSA 2, may mga roles. EDSA 3, nakita ko yung sincerity ng mga tao.
So sa lahat ng laban ng korupsyon, one way or the other, since 1998 became a congressman, we contributed towards good. Ang problema, lalong lumala eh. Nung nawala yung pork barrel, lalong lumaki ngayon, di ba? Oh. Tapos, hindi tayo magkaintindihan ngayon eh. Oh, bakit pag grupo nila ang naglagay, insertion yon. Pag grupo nyo, amendment yon. Di ba? So, sabi ko nga, nung bata ako, tinanong ko sa yaya ko, Yaya, bakit pagka nagkakasakit ako, sabi mo, hika? Bakit sa mga kaklase ko sa high school, asthma daw? O sabi nung yaya ko, kasi mayaman yung mga kaklase mo. Pag mahirap, hika yan. Pag mayaman, asthma yan. So bakit kapag kasi Risa, amendment yan, hindi insertion. O, pag iba, insertion yan. So how can we have a national dialogue kung ganon, di ba? But as far as feasibility and constitutionality, nasa Constitution yon. The only question for us is, are we willing to sacrifice? Now, if we're not, okay lang, let's move on. So, what's happening now, parang ang layo pa ng solusyon, parang walang nangyayari, di ba? Ano sabi ni Einstein, keep doing the same thing, expecting different result is stupidity. So I don't believe we're stupid as a people. So we have to find a solution. So one other alternative universe is mag-resign lahat. O hindi pa rin, what's the next one? We have to come together, kailangan may vision tayo, paano na ma-solve? So lahat ng ibang corrupt, sa BIR, sa customs, sa online gaming, sa illegal gambling, you name it, nakakatago ngayon kasi lahat ng attention natin nasa flood control. Di ba? So, yun ang pinopoint ko. We have to provide a vision. We have to, so, sabi ng iba yung ICI, hindi, maraming ang problema eh. Di ba? Just making things public, ano bang tinatanong nila doon? I believe in the ICI. I believe in the people there individually. But from the start, di ba, nung nagsalita ako sa floor, sinabi ko sa inyo, hindi pa independent yan at kulang pa, whether batas or paano ayusin. If you ask me, lagyan ng isang representative ng Catholic bishops, isa from the born again, isa from Muslims, isa from Iglesia. Pero lagyan nila ng plano. Halimbawa, simulan natin sa ipasubmit sa DPWH, saan ba meron talagang ghost, saan wala. Alin contractor ang definitely walang mabuting ginawa at alin yung iniimbestigahan pa. Pagka moving target tayo sa lahat ng gagawin natin, walang maayos dito. Yung nanggugulo has more than enough money, opportunity, power na guluhin lahat to. Ginagamit yung fear ng tao, yung galit ng tao para lalong magkagulo rather than magkaroon ng order dito. Sir, pwede po bang hindi muna mag-resign yung mga incumbent, magpatawag na stop election, then kung ano po yung magiging result, saka sila mag-step down po lahat? Yun ang magiging proseso. Yun ang magiging proseso. When I say snap election, kasi iniisip lahat ng 1986, di ba? Iba talaga sitwasyon nun. But snap election, snap means mabilis. Di ba? Yung hindi scheduled, etc. So if the President and Vice President resign, magkakaroon yan ng acting. Pero ba't naman sila magre-resign na wala naman commitment ang lahat ng congressman at lahat ng Senate na kami din at walang tatakbong for President sa amin? Di ba? Walang tatakbo ulit na senador ulit. So sabi nga nung iba sa comment sa Facebook, kayo din ang mananalo, bawal ka nga tumakbo eh. Sabi nung ibang comment, di hindi kayo makukulong. Hindi, mas madali mo nga pakulong kung guilty. Kasi wala na sa pwesto eh. Di ba? Baka a fresh start is what we need. Baka hindi. People power brought that. But as you saw, di ba? President Cory had to do proclamation number 3 calling for revolutionary government. Nung pinalitan, sabi ng iba, ba't hindi sinama yung mga mayors? Well, unang-una, walang trust issue sa mayors ngayon governors Yung problema sa trust ngayon, DPWH, ang nagdi-deal with DPWH, Senador, Congressman, Malacanang, hindi mayors. Most mayors, some mayors have problems, but most mayors are trusted by their constituents. So, going back, President Cory, nung pinalitan ng mga OIC, doon nagkaroon ng malaking problema Di ba? Pero kung hindi naman nila pinalitan at inabolish yung Congress, you had the same people who supported the dictatorship. So, I could go either way sa argument. Ang point lang, we have to do something differently. We need radical change. We need transformation. We need to attack yung core values ng ating gobyerno ngayon. It's not happening with the present
joint or parallel investigation of DPWH, some individuals, NGOs, ICI, and the Blue Ribbon Committee. Sa Blue Ribbon nga lang nagkakaproblema eh. Pero tingin ko sa lahat ng problema, yun ang pinakamadaling ayusin. Kasi tamang papalit kay Senator Lacson, tapos magandang caucus, i-announce ang direction, transparent na rules, tingin ko maayos natin yung investigasyon ng Blue Ribbon. Dapat ba ituloy? Dapat, pero dapat bipartisan or non-partisan yung direction, tapos klaro kung anong direction. Sen, good morning po. Speaking of Blue Ribbon Committee and speaking of resignation din po, may we get your statement po sa pagbibitiw po ni Senator Ping, and meron po ba kayong inaay or personal pick po kung sino po yung mag-chair ng Blue Ribbon Committee? In my case kasi mahaba na rin ang history ko kay Senator Ping. I believe in him, in his integrity, kaibigan ko rin. Having said that, it's not a secret naman na meron kami, meaning yung minority, ako personally, difference of opinion sa direction and yung handling. Dati kasi, nung mas bata kami pare-pareho, aside from, bata pa rin naman si Nimpa, mas payat na ngayon. But maraming bata sa inyo ngayon, pero yung mga kasabay ko na nung neophyte dito, dati kasi 70, 80, 90% nung takbo ng committee, pinapabayaan mo sa chairman yan. But ngayon, iba na ang mga members ng Senado. At the same time, may social media ka, di ba? Na every participant, hindi lang nanonood. Real time yan online. Nagko-comment, nagbibigay ng etc. No? So, iba na ngayon. So, yung direction ng committee has to be by consensus. And we disagree na, I agree with Senator Ping na pag nagpapa-interview, opinion mo yon. Pero paano mahahati ng tao yung opinion mo bilang chairman versus yung opinion mo bilang isang senador? Magkaiba yon, di ba? So, personally, hindi ko hiningi o hindi ko inasahan o hindi ko ni-expect na magre-resign. Kasi usually that's fixed through the majority. Pero nung nagkaroon ng media reports, hindi lang media reports, nung sinabi ni Attorney Fortun na may babanggitin pa, dyan biglang nakita ng majority, sandali lang. Pag binanggit, may basis ba? So matagal na namin sinasabi yon. Walang problemang magbanggit sila ng senador. Dapat magbanggit sila. Pero dapat klaro yung basis at tinitignan muna ng committee. Nung sinabing may babanggitin pa, nagbago bigla, nagkagulo. So I'll stop there kasi nga nag-uusap-usap pa sila. But kaming minority, hindi kami nakikialam sa majority. Ang gusto lang namin, pagka may hearing, may session. Para kung hindi kami sang-ayon sa nangyayari sa hearing, meron session kung saan magde-decide kung ano nangyayari. So, but I do believe Senator Soto, the Senate President, is on it. They're talking about it. So, it's too big an issue, too big a committee na hindi namin ayusin as a Senate. Pero sir, satisfied po kayo sa takbo ng investigation po ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno po Hindi ako ni Senator satisfied Ping? sa takbo ng lahat ng investigasyon. Kasi sa akin, napakasimple lang. Unahin natin, listahan ng 2025 at 2024, saan ba ang ghost? Yeah. Bakit pinaka-juicy, pero pinaka-magulo din yung Bulacan? Kasi may ghost eh. So napilitan tuloy silang lahat na ikanta na hindi lang sila yon. Iba kasi yung may corruption ka sa DPWH. Parehong corruption yun ha, parehong masama. Pero iba yung sila lang na yun talaga yung kalakaran o di ba ano sabi ng isang witness? Ngayon kasi umabot sa 100% ghost. Panahon ni Duterte daw 15 to 25. Panahon daw ni Pinoy meron din pero 10% lang. So ang punto, part ng panggugulo yan eh. Naguluhin mo lahat. Na lahat meron. So Correct. saan mo umpisahan? Hindi ko rin masabi basta-basta. Pero sa akin clear, most guilty and mastermind. Paano mo habulin yung mastermind? Kailangan may working theory ka. Ang working theory ko, this wasn't an ordinary, pwede dito, pwede dyan, 15%, 25% ghost. Hindi. May tumingin sa buong pondo at sinabing, oy, pwedeng may gawin ako sa pondo na to. Benta ko to. Dito. At may kasama doon. Paano mo mabubuo yung theory na yun kung tama o hindi? Simple lang. Kumuha ka ng kung saan yung mga ghost, pag lumabas yung listahan na yan, tapos isa-isa imbitahin yan, so katulad ng nangyari sa Bulacan, and then mako-compare mo ngayon. Di ba? Kung
put it another way, kung walang problema sa flood control, kung walang naging corruption, tapos lumabas ang listahan ng bawat senador, hindi ka naglagay sa flood control. Hindi ba mali yun? Sipin mo, kung may mga lugar sa Pilipinas, sobrang bahay, hindi ka naglabi na lagyan yun. O pero ngayon, walang umaamin sa flood control kasi nga may corruption doon. Pero hindi natin mahati kung sinong naglagay na wala namang corruption kasi amendment yon, sinong insertion na ayaw lang amiti insertion kasi mali yung salita, at sino talaga yung may kasama sa sindikato na pinagkakitaan lahat ito. Yan. Kaya gumulo. So now, having said that, when you say we're not satisfied, it's not the whole fault of the chairman. Isa din lang siya sa iba. 'Di ba? So as I said, 'di ba, maraming na-expose, maraming magandang nangyari under the chairmanship of Senator Lacson. And if this was 10 years ago, 15 years ago, I don't think aabot sa mag-iisip siya mag-resign. Pero iba sitwasyon ngayon eh. Iba din ang ang mga iba't ibang grupo. So having said that, either wag na siya mag-resign at mag-usap-usap sa direksyon, or kung sino man yung papalit, mag-usap din sa direksyon. And yung usapan sa direksyon should be public and transparent, and walang usapan na takipan ng kahit sino man. Pero Yan. hindi rin Yan naman importante pwedeng eh. parang pag babanggitin medyo grupo na to, go ahead. Pag etong grupo na to, wag mo nang banggitin. Pag siya naglagay, amendment yan ha. Pag ako naglagay, insertion yon. Hindi Yun tayo lang. magkakaintindihan pagka ganon. Di ba? Pag Malacanang ang nag-release dahil ano siya, unprogrammed, ano yon? Insertion, amendment. Ano? O hindi natin masagot. Kasi nga, Nako. we cannot debate and we cannot discuss unless we define the terms. Pero sir, kayo po, meron kayong choice po kung sino Choice po ng majority yon. Kung gusto nila ibigay sa minority, I'm sure we can also find. Isa But po I kasi don't sa think- mga kinoconsider din po, again, si Senator Pia po, if I'm not mistaken, pinamunuan niya na rin po yung Blue Ribbon Committee. Sa tingin niyo po, Kasama ko siya Sunday night. At that time, kakasabi lang ni Senator Lacson na mag-resign siya. So hindi namin napag-usapan at all sinong papalit. In fact, yung proposal ko na resign all, I think hindi pa niya nababasa kaya hindi niya ako kinonfront about it. So, but since Sunday night, hindi ko pa siya nakakausap. So, but hindi ko siya kakausapin unless tanungin niya ako anong benefit o hindi. Di ba kasi talagang usapan ng majority yun eh. And so far ang nangyari yung mga ayaw, di ba? But basic lang muna. Dapat matuloy yung hearing. Dapat yung ICI din maayos at dapat may kung papanigan ko man yung ICI na wag i-live stream, at the very least parang korte na pwede doon reporters. 'Di ba? Yung nakita niyo sa US, 'di ba, yung pwedeng may magse-sketch tapos no notes kayo. Pero yung hindi natin alam ko ano yung tinatanong at ano yung sagot, medyo mabigat 'yon. Kasi siguro ang kailangan maano nung ICI is that your conclusion has to be supported by the public. And usually, pagka hindi alam ng mga tao yung premise at yung proseso, hindi ganun kadaling suportahan ng conclusion. So, halimbawa, kung naging conclusion nila, 24 senador involved, or that other extreme, walang senador na involved, will you support that? Media na kayo, ha? More informed na kayo than the public. Malamang you can't support it kasi hindi nyo na alam nangyari before that, eh. Di ba? Doon lang sa ICI, Senator. Pero ang decision na nila is not to make it public. So who can tell them, who can force them or ano man para isa publiko nila yung Well, remember, procedures? Pahapyaw, I talked about that on the floor, na while it's a good idea to have an independent commission, anong parameters? Di ba? Kasi, at least ako ha, pag independent kasi, independent from who and what? Balik ko sa inyo. Yung first meeting nila sa Malacanang eh. Tapos ang nag-appoint, Malacanang. Walang opposition na in-appoint. Walang religious leaders na in-appoint. Nako. Tapos nung si Ate Claire inintriga si Magalong, nawala, sila nag-appoint ng bago. So, di ba, everyone sees the sincerity of the president in getting but it's not necessarily independent. Then Correct, they have the correct. powers, then hindi siya, di ba? So, Palakpakan nun natin tong si Senator Alan Peter Cayetano.
Yun eh. Di ba? Paano magiging independent yung ICI na yan? Ang na Petrang Karapata, ang nag-appoint lahat Malacanang. Ang unang meeting nila sa Malacanang. Di ba? Paano kung ang tinutumbok ng ang mga ebidensya dito, pinsan ng presidente, tapos best friend ng first lady? Paano yun? Alam niyo ba dahil lang kung bakit hindi mauwi-uwi dito si Saldico? Dahil ayaw siya pa